Anong meron doon? Hindi ko nakuhanan yun. Ayun, oh, sige, sige. Sa live tsaka sa video. Go. Exhibition. Okay. Ano pa? Ang tanong ko, anong meron ngayon? Yung event mga bata. Lahat ng area merong ano. Butterfly, play area, Okay. museum. Okay. So ito po ay Regional Children's Month Celebration. Uy. May nagta-thumbs up doon. Kagmunti ka na tayo. Ang hina talaga ng signal ng live natin. Yung mga nila ng mga animals. At the same time, as much as we can, of course, these are some of them wild animals, no? So kaya kailangan medyo sana laging ligtas ang ating Manila Zoo. Lalo na pag nakita nyo yung may konting flooding doon sa nandoon yung may hawak ng flood control. Laki na yan. Nakita nyo ba? Naku, magugulat kayo. Talagang malaki na. Doon siya. Sa sobrang laki niya, baka hindi niya na nagagapang yung sarili niya. But I want you to enjoy sa mga nakapunta na dati at ngayon naman. At sa mga bata, lagi kayong welcome sa Maynila. Huwag kayong magdadalawang isip na kahit sa aming lugar pa kayo, you're always welcome. Nabanggit na ni Vice Mayor Chi, we are trying to improve. During my first term, 2019-2022, ang aming mga eskwelahan dito is vertically improved. Sabihin, patan namin yung paglago ng populasyon kung saan magdidemand ng space. In the case of City of Manila and most likely Metro Manila, in a highly urbanized setting, dadami ang populasyon, uunti ng uunti ang espasyo. So that's why we opted to go further, like 10 to 15 years of population growth with regard to sa ating mga komunidad. Kaya ang aming mga eskwela dito, marami kami na itaguyod na 10-story, fully air-conditioned public school. Pag nakita niya sa Manila Science, sa Albert, sa Almario, ngayon tuloy ko yung Magsaysay, hopefully. At gusto ko ma-achieve ng Maynila o nino mang local government unit yung teacher-student ratio that is universally accepted. Kasi mas tama lang ang dami ng bata sa classroom, mas maaliwalas, mas maginhawa, at mas madaling makapag-focus ang teacher at student. Yun ang aming aspiration. Dreams for our mga batang Maynila. Sino nag-aaral sa public school? Public school? Sa private kayo? Sa public school kayo? Bakit ko yung tinanong? Kasi mga bata, siyempre, alam mo naman ngayon, ang panahon ng social media ay maraming ipinapakitang magagandang bagay. It works both ways. Negative or positive, depende sa discernment ng tao yan. But, I just like you to inform you, gusto ko lang mapaalam sa inyo. Alam niyo ba mga bata, ako ay produkto 100% full-blooded product of public education system. Para lang ko
Una, nung kasing edad niyo ako, yung mga nanay niyo inabato. Tulungan center. Na mas kilala na ngayong baker. Noong araw, may ginagawa ang gobyerno sa mga bakanting lote kung saan nagtatayo ng tulungan center. Ang tulungan center ay mayroong livelihood, may some sports activities, and school like for baker. Yun ang aking doon ako nag-umpisa. Tapos nung nag-7 anyos na ako, qualified na ako to enter into primary school. Kasi nung araw, para mag-grade 1 ka, kailangan 7 years old ka. Yun yung Rosauro Almario Elementary School. Ang sabi nila, ang Rosauro Almario Elementary School ay mababang paaralang Rosauro Almario. Nagtataka ako, nung bata ako, may pumapasok ako, paano naging mababa? 8th floor to. Then, pag-graduate ko ng elementary, ako ay nag-aral sa Tondo High School. High naman talaga kasi 4th floor na. Kaya ko yung sinasabi mga bata, it is not only about the institution of the school. It is always about you. Okay? Yung pagpupursige ninyo na mag-aral maigi ay siyempre gusto yun ng teacher. At lalo-lalo gusto yun ng magulang. Pero kahit na, sorry to say, ako mga bata, nung araw maitim yung ballpen, ay yung lapis, baka ba? Ano naman maganda diri ko nung araw sa nanay ko. Ewan ko, meron pa ba lapis ngayon yung ganyan? Yung mataba? Meron ba? Trauma ako doon pag nakikita. But kahit na anong pili, gabay, ng teacher, ng magulang, nasa sa iyo bilang mag-aaral ang ikabubuti mo. Kaya kinakailangan, tama tanong ko, sinong gusto maging doktor? Good. Sinong gusto maging lawyer? Lawyer. Sinong gusto maging engineer? Nurse. Artista. Amin. TikTok nyo na yan. Sino gusto maging mayor? Sino gusto maging congressman? So, the point is, lahat yan, nandiyan dyan lang. Naghihintay lang. Matter of time. But you will not arrive there by just sitting around playing with TIC and ML or any other unproductive things utilizing your free time. So, anong punto ko mga bata? Noong araw, i-share ko sa inyo ito ha, kasi minsan nagtatampo tayo sa nanay natin, nagtatampo tayo sa tatay natin pagka hindi tayo nabibigyan, yung nabibigay yung gusto natin. Noong araw, pag-uwi ko sa eskwela, kasing edad ninyo ko, pagdating ng alas 2, alas 3, log 2. Tulog ka na. Mari, para tumangkad ka. Tulog. Tapos, pagdating ng mga alas 4, ising, papaalam ako, maglalaro ako sa labas. Alam mo naman kami, sa isang challenging community, ang labasan namin ay laruan namin. Pag hindi na makakalaro bukas. Tapos, patutulog ng maaga, gigising ng maaga, papasok sa eskwela, may baon o wala, tuloy ang pasok. Mas madalas na walang baon. Kaya yung classmate ko, habang chumichika, during recess, kunwari ako, bisibisihan. Kasi recess, sila lang ang kumakain. But I don't mind. Why? Kasi gusto kong maging kapitan ng barko.
gusto ko mag-isiman. Kasi pag nagsiman ka, yayaman ka. Kasi mga kapitbahay ko nag-isiman, naging bato yung bahay nila. Although squatter pa rin kami. Kaya naging bato yung bahay, tapos may angkla. Sa labas, okay tayo na kami nakakaroon. Mga batang 80s talaga, nalilito. Pag babae ka naman, punta ka ng Japan. That's the way to do it. I mean, that's reality of a particular community. Now, gusto ko maging kapitan ng barko. That's why, ito yung check. Alam nyo, nung nag-grade 1 ako, nasa dulo ko ng walang hanggan. Section 23. Dulo na yun. Pero dahil sa gabay ng nanay ko, saka nakikinig ako sa nanay ko, sabi ko sa kapunta ko sa nanay ko, siya, nakikinig ako lagi sa nanay ko kung ano ang sinasabi niya. Aral ako ng aral, lahat ng asignatura, ginagawa ko, from section 23, naging section 11 na. Pagkayari, nung grade 2 ko, na-first honor naman ako. Ang tanong, matalino ba ako? Malamang hindi. Pero, masipag ba ako mag-aral? Malamang. Kasi siguro hindi ko naman makukuha yung first honor kung hindi ako magaling sa quiz, sa short test, sa long quiz, periodical test. Paano ko naman nagasasagot yun? Eh kasi, imbis na walang kapararakan, yung gagawin ko, bubuksan ko yung aking kwaderno. Mag-aaral. And before you know it, because it became a habit, no? Being habit na siya, naturally, muscle memory. Kasi yun na yung ginawa mong habit, kasi gusto mo maging kapitan ng barko, and the only way to do it is kailangan mag-aaral ako mabuti. And so on and so forth. Hanggang first honor, second honor, at nagagalit pa ang nanay ko. Pag na-first honor ako, pinagagalitan ng nanay ko. Sabi sa akin nanay ko, ang French word yun. Sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. No. Eh, nag-aral naman po ko eh. Eh, ngayon, first honor ka pa. Kaya ko matutuwa naman. Kaya pala nagagalit nanay ko kasi kinuusap siya ng teacher ko, si Mrs. Cecily, na kailangan bumili ng long sleeves. Kasi aatin ako ng recognition day. Dahil bibigyan daw ako ng gold medal. Yung problema, di ba sabi ko sa inyo kanina, wala akong baon. Bakit kami walang baon? Walang? At tapos nabili pa long sleeves. Buti na lang, meron nung medyo kasing idaran akong babae, kasing size ko. Eh, may long sleeves siya. Nahiram ko. Eh, kaya lang, tanong nyo sa nanay nyo to, mga batang English, shout out. Yung long sleeves sa mga babae nung araw, may ratos. Kaya, naglalakad ako sa Kabitingan Street, all the way, naka-raffles ako. But anyway, my mom was proud. Happy naman siya. Alam niyo kung gano'n siya proud. Siguro yung eskwelahan ko, kulang-kulang mahigit 1 kilometro, kulang-kulang 2 kilometro. Araw-araw nilalakad ko. No? Hindi naman niya pinuhupan yung medalya. Huwag mo tatanggalin eh. Dinisplay ako habang naglalakad pa uwi. Now, nakagraduate ako. Tapos ko high school ko. At wala akong ano talaga. In fact, mga bata, ito, lalo na kayo, mga teenager. Ito, mga teenager. Pati, ano na, Christmas party. Mga Christmas party, yung mga prom, sa third year. JS, junior, senior. Alam niyo ba, umaattend ako nun. Ang suot ko, YDT t-shirt. Naalala niyo YDT? Youth Development Training. Your PE t-shirt. Yun ang
t-shirt ko. Pero yung mga atabs, yung mga kaibigan ko, ay, nakapanlin lahat yun. Naka-return. Subsider. Top swats. Nakabili ko ng top swats. Kasi si Mikey Cuangco nun, sikat na sikat po si Mikey Cuangco. Bago naging Lea Salonga yung swats, si Mikey Cuangco nun. Lahat yun, pandirin, swats, top swats, and so on. Ako wala, t-shirt. Kaya mga bata, malamang sa hindi, mababasted din kayo. Kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Ako multi-busted. Pero ngayon, sabihin ko sa kanya, ako nga pala yung sinaing mo. Oh, nakagraduate ako. Oh, awa ng Diyos. Nakatapos ako ng high school. Habang nagtatrabaho ko niyan. Pero hindi ko na kayo ni-encourage magtrabaho. Okay naman kayo. No? Simultaneous yan, sidecar boy. Nung matapos ako ng high school, did I pursue my dream? Sabi ko nga sa inyo, nandiyan lang yan, nag-aantay. Yung gagawin mo between point A to point B is all up to you. There is A, which is you and your dream. B is the result. Di pagka-graduate ko noong 1992, hindi ako nakapag-enroll. Kasi tiyak nang hindi ako makakapag-aral. Dahil walang pera ang nanay ko. Kaya ang ginawa ko, lahat ng kinikita ko sa sidecar, simula April, graduation, hanggang Setyembre, piyait-piyait kami ng nanay ko. Yung kalahati sa kanya, yung kalahati sa akin, at yung kalahati, ini-enroll ko ang sarili ko sa Philippine Maritime Institute. PMI, para lang malapit sa iyo. Sa tapos. Maangkupat-mukat mo. And this is very important in life. So while you struggle, while you pursue, while you're doing your thing, habang ginagampanan mo yung gusto mong gampanan para sa sarili, si Jesus nasa taas lang. Always there, watching you. Waiting for the right moment. That was 1992, October. 1993, namatay si Aling Lita. Yung kapitbahay ko, sumalangit na wang talo. At dahil siya namatay, nagbago ang buhay ko. Kasi one night, sa Lamay, alam mo naman sa Lamay, no? May chicha. Ewan ko, kung inabot yung malaking glass. Saka glass din. Yung sunny orange. Pants. Marami pa mga batang ladies dito. Siyempre, pag may liver spread, tinapay, sunny orange, iba-iba ang lamay. So I'm one of those kids na nakikipaglaman. Doon ako na-discover mag-artista. Hindi ko makalang pag-artista yun. That changes everything. Did I do something about it? No. But God intervened. Ibig sabihin, mga bata, gusto ko maging kapitan ng barko. Akala nyo yung naging kapitan ako ng 2 milyong Manilena. Wow. So, kaya, after this story, you may be feeling, maybe, yung nararamdaman kayo, parang wala akong laruan. Ay, mag-alala, dahil akong laruan. Pati nga Jack Stone, pinapatulang ko, makalaro lang eh. Pang babae yun yung Jack Stone.
Tax Cueva. Makalaro lang. Ibig sabihin, hindi na ibibigay ng magulang, ayaw ibigay ng magulang. Hindi lang talaga kaya. Kasi mas mapabutihin yung piso, which is 75 lang ang itlog. Yung pisong ibibigay sa akin, hindi na ibibigay ng nanay ko, dahil parang hali, lagi kami may bigas sa bahay, priority ng nanay ko yung bigas. Mga batang biskwit. Yung lata ng biskwit, doon nalagay ng bigas yan. Oo nga. Yung assorted na kasi yung piso, bibili mo itlog, ipiprito, yun ang ulam ko sa tanghalian. So, minsan mga bata, baka lang magtatampo kayo sa inyong mga magulang, bakit hindi kaya ibigay na? Talagang ganun ang buhay. Always move forward. Acceptance is the key. Kaya kailangan, kung gusto mo magbago ang buhay mo, salamat sa Diyos, meron ka pang nanay at tatay. Good. Salamat sa Diyos, meron kang paaralan. Good. Salamat sa Diyos, meron kang damit. May masisilungan. At paminsan-minsan, swerte nyo nga lahat pa kayo dito halos naka-cellphone. So there are so many things to be grateful. Marami pa tayong bagay na dapat ikalugod, ikasaya, na dapat natin ipagpasalamat. All we have to do is to appreciate. When you appreciate things, mas masasayahin kayong bata.